Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa pangunguna po ng ating Pastor Joe Peter Nicor, magandang umaga at maraming salamat po sa inyo. Ganun din po sa lahat ng Viva Pastors. Magandang umaga po sa lahat po ng mga Viva Pastors sa iba't ibang dako ng lugar. Magandang umaga po sa inyo po lahat. At ganun din po siyempre sa lahat ng nagsusubaybay, sa mga walang sawang sumusubaybay sa salita ng buhay sa MTNK. Maraming salamat po sa inyo lahat. Pagpapalain po kayo ng Panginoon. At ganun din po sa lahat ng kapatiran ng Paliparan Bible Baptist Mission. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. So muli mga kapatid, mga kaibigan, samahan niyo po ako sa loob ng ilang minuto ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Bago po natin ipagpatuloy, tayo muli sumandaling manalangin sa Panginoon. Dakila namin Diyos na makapangyarihan. Muli Panginoon Diyos, maraming salamat sa magdamag na kapahingahan. Maraming salamat din Panginoon sa panibagong umaga at panibagong kalakasan na ibinigay niyo po sa bawat isa po sa amin. Ngayon pong umagang ito Panginoon, gabayan at samahan niyo po kami sa aming pong pag-aaral ng mga salita. Panginoon Diyos, pinadalangin po namin Panginoon na kayo ang patuloy pong kumilos sa aming buhay. Panginoon, pagpapalain niyo po mga kapatiran po namin sa iba't ibang dakong ng lugar, sa mga nakasubaybay, sa mga patuloy na nakikinig, walang sawang sumusuporta sa MTNK Panginoon, patuloy pong pagpapalain. Ganun din po ang mga pastors, sa mga Viva Pastors na pong ginagamit Panginoon para mag-encourage ang mga anak po ninyo sa pamagitan po ng salita ng buhay, kayo po sa mga Lord, pinag-pray po namin sa inyo kapayapaan ng bansang Israel. Tuloy pong i-bless at ingatan Panginoon ang mga patuloy silang makasumpong ng kaligtasan mga po sa inyo. Ganun din po pray po namin sa inyo ang bansang Pilipinas na patuloy pong malaya sa pangaral po ng mga salita at maligtas din po Panginoon ang mga hindi kaligtas. Lord, kayo Diyos ang lumabay sa amin sa umaga ito. Ano mo pong karumihan, kasalanan ang nakikita sa aming puso, linisin at patawarin kami sa Diyos. Muli Panginoon Diyos, maraming salamat. Kayo po ang siyang may taas. Sa umaga nito, kami po siyang patuloy. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Okay, so muli, magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, sa iba't ibang lugar sa lahat. So ito po mga kapatid ang ating text sa umagang ito. 1 John chapter 5 verse number 4 and 5. Sabi ng salita ng Diyos, for whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Who is he that overcometh the world? But he that believeth on Jesus is the Son of God. Mga kapatid, malinaw na sinasabi ng Biblia, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. So mga kapatid, malinaw na ang tao magtatagumpay sa buhay Kristiyano kung siya po ay mayroong pananampalataya. Verse number 5, sabi ng Biblia, at sino ang dumadaig sa sanlibutan? Kundi yaong nananampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. So mga kapatid, napakalinaw sa ating talatang binasa na ang pundasyon ng ating tagumpay ay ang pananampalataya. So, ngayong umaga mga kapatid, mga kaibigan, nais kong magbahagi kung paano tayo bilang mga Kristiyano ay maaaring lumakad. Amen. Maaaring lumakad ng matagumpay
sa ating pananampalataya. So tayo po bilang mga anak ng Diyos, mga believers of the Lord Jesus Christ, ay pwede po tayong lumakad na matagumpay sa ating pong pananampalataya. Amen? At bilang mga anak ng Diyos, tayo ay tinawag na mamuhay ng matagumpay. So, we are called, tinawag tayo ng Diyos na mamuhay ng matagumpay. Ngayon ay tatalakayin po natin ang tatlong bagay o tatlong paraan upang lumakad ng matagumpay bilang isang Kristiyano. So mayroon po tayong tatlong bagay, mga kapatid, na pwede po natin panghawakan, pwedeng makatulong, pwedeng maka-encourage, at pwedeng maging kalakasan po natin paano tayo magtagumpay sa ating pong buhay Kristiyano. To walk victoriously as a Christian, number one, we need faith. Faith. Dapat meron tayong pananampalataya sa Panginoon. Tandaan po natin, mga kapatid, mga kaibigan, the foundation of victory is faith. Yung pundasyon ng ating pong tagumpay sa buhay Kristiyano ay ang pananampalataya sa Diyos. Yan po, mga kapatid. Pananampalataya sa Diyos ang pundasyon ng tagumpay. So, kung wala tayong pananampalataya sa Diyos, hindi tayo magtatagumpay sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Amen po. At ganun din po sa mga unbeliever, sa mga hindi paligtas, mga kapatid, mga kaibigan. Sa mga hindi paligtas, paano mo mapagtagumpayan ang kapahamakan ng impyerno? Paano mo mapagtagumpayan ang pagdurusa sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno? Dapat magkaroon ka ng faith sa Panginoon. Dapat magkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos. Dahil ang sabi ng Biblia, ang sino mang sumampalataya sa Diyos ay maliligtas. Ang sino mang sumampalataya sa Diyos ay maliligtas, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ is our Lord. Mga kaibigan, sa mga kaibigan natin na hindi paligtas, ang sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan natin ay kamatayan. Ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. John 3:16, ang sabi ng Biblia, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya nga't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, yan po ang pundasyon ng tagumpay ng ating buhay, ang pananampalataya sa Diyos. Kung ikaw ay believer, kung ikaw ay Kristiyano, para magtagumpay ka sa buhay Kristiyano, ay kailangan meron kang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kung ikaw naman ay hindi pa mananampalataya, kung ikaw naman ay hindi pa anak ng Diyos, para mapagtagumpayan mo ang kapahamakan ng impyerno, kailangan mo manampalataya sa Diyos. Pagsisihan mo yung kasalanan, tanggapin mo si Jesus sa iyong puso bilang sarili mong tagapagligtas. Manampalataya ka sa ginawa ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo na kabayaran ng iyong kasalanan. At ang sabi ng Biblia, ikaw ay patatawarin o bibigyan ka ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, mga kaibigan. Ayon po sa ating po pinasa sa 1 John chapter 5, verse number 4, 1 John chapter 5, verse number 4, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan. Sa makatuwid bagay ang ating pananampalataya.
So, always remember mga kapatid, ang pananampalataya kay Jesus ang nagbibigay sa atin ng tagumpay laban sa mundo. Amen? Ang pananampalataya po natin sa Panginoong Kristo, yan po mga kapatid ang magbibigay, amen, magbibigay ng tagumpay laban sa mundo ito. Magbibigay siya ng tagumpay sa atin laban sa mundo ito. Yan po yung ating pananampalataya sa Diyos. Yan po ang pundasyon ng ating buhay Kristiyano, ang pananampalataya. Ang sabi ng Hebrews chapter 11 verse 1, Hebrews chapter 11 verse number 1. Tignan po natin sa ating po mga Biblia. Sa Hebrews chapter 11 verse number 1. Now faith is the substance of things, hope for the evidence of things not seen. Mga kapatid, ang sabi ng Biblia, ngayon ang pananampalataya ay ang katunayan ng mga bagay na inaasahan natin, na inaasahan. Amen? Ang katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. So kung meron kang faith sa Panginoon, magtatagumpay ka bilang isang Kristiyano. Ganun din, kung ikaw ay hindi pa mananampalataya, magtatagumpay ka sa kapamakan ng impyerno kung ikaw ay mananampalataya sa Diyos. Amen po mga kapatid, mga kaibigan. Tandaan po natin mga kapatid na ang pananampalataya ay ang magbibigay sa iyo ng lakas upang harapin ang pagsubok. Amen? Ang pananampalataya po natin ang magbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Yan po mga kapatid ang tutulong sa atin, ang magpapalakas sa atin, ang magpapatibay sa atin upang harapin po natin ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay ay ang pananampalataya. Lagi magtiwala sa mga pangako ng Diyos. Amen po. Lagi tayong magtiwala sa mga pangako ng Diyos at huwag mag-alinlangan sa kapangyarihan ng Diyos sa iyo. Huwag kang mag-aalinlangan sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Huwag kang mag-aalinlangan. Huwag kang magdadalawang isip, mga kapatid, mga kaibigan, na ang Diyos ang siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. At siya ang magbibigay ng tagumpay sa buhay bilang isang Kristiyano at maging sa mga hindi pa mananampalataya. Siya ang magbibigay ng tagumpay. Ang pananampalataya mo sa Diyos ang magbibigay tagumpay sa buhay mo. Paano ka magkaroon ng kaligtasan mula sa Diyos. Amen po. Sa pangalawa mga kapatid, pamumuhay ayon sa Espiritu. Amen. Una, kailangan meron tayong pananampalataya sa Panginoon. Paano tayo magtagumpay sa ating pong buhay Kristiyano? Dapat meron tayong pananampalataya sa Diyos. Pangalawa, dapat meron tayong pamumuhay ayon sa Espiritu. Amen? Nung tinanggap natin ang Panginoong Kristo bilang sarili natin tagapagligtas, ay meron tayong banal na Espiritu ng Panginoong Kristo. At dapat yan ay kaya natin talikuran o kaya nating mapaglabanan yung kita ng laman, yung tukso ng sanglibutan, mga kapatid. Dapat kaya natin paglabanan dahil tayo po ay meron banal na Espiritu ng Diyos. Galatians chapter 5 verse number 16. Ang sabi po ng Galatians chapter 5 verse number 16. Ito po ang sabi. Ito nga ang sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at hindi nyo tutuparin ang masamang pita ng laman. Mga kapatid, tayo po'y pinapaalalahanan ng salita ng Diyos na dapat ang Kristiyano, mga kapatid, ay lumalakad ayon sa Espiritu ng Panginoon. Amen? Para mapagtagumpayan niya yung pita. Amen po ba? Para mapagtagumpayan niya yung pita ng laman, yung tukso ng sanlibutan. Amen?
Ang sabi ng Bible, ang sabi ng salita ng Diyos sa Matthew chapter 26 verse 41, watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Mga kapatid, mahina po yung ating pong laman, mga kapatid. Kaya we need to guidance ng banal na espiritu. We need to guidance. We need to pray, mga kapatid. Kailangan natin lagi lumapit sa Panginoon. Lagi tayong hihingi ng guidance sapagkat yan po ang magpapalakas sa atin. Yan po ang magbibigay tagumpay sa buhay natin bilang isang mananampalataya ay yung magkaroon tayo ng pamumuhay ayon po sa banal na espiritu. To walk victoriously, we need to live according to the guidance of the Holy Spirit, mga kapatid. To walk victoriously, we need to live according to the guidance of the Holy Spirit and not submit to the desire of the flesh. Huwag tayong magpasakop, huwag tayong magpasubmit, huwag tayong magpasakop tuon sa pita ng laman, mga kapatid. Kailangan po natin paglabanan, mga kapatid. We need to pray para po mapagtagumpayan po natin, mga kapatid, ang ating buhay bilang isang mananampalataya, mga kapatid. Kapag pinamunuan tayo ng Espiritu, binibigyan tayo ng lakas ng Diyos. Binibigyan tayo ng lakas na lumaban, mga kapatid. Amen? Ang sabi po ng Romans chapter 8, verse number 13, Romans 8:13, ang sabi ng salita ng Diyos, sapagkat kung kayo'y namumuhay ayon sa laman, kayo'y mamamatay. Amen po? Sapagkat kung kayo'y namumuhay ayon sa laman, kayo'y mamamatay. Ngunit, kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo'y mabubuhay. Tama po, mga kapatid. So, dapat mapagtagumpayan po natin yung pita ng laman. Amen? We need to pray, lumapit at manalangin tayo sa Panginoon. Pray daily, mga kapatid. Araw-araw ng buhay natin, kailangan tayo malapit sa Panginoon. Pray daily for the filling of the Holy Spirit, mga kapatid. Kailangan natin lumapit sa Panginoon. Kailangan natin lumapit, tumawag sa Diyos. Ask God to give you the strength. Okay? Tumawag tayo, humingi tayo sa Panginoon ng kalakasan para ma-overcome natin yung temptation. Amen? Mapagtagumpayan natin yung tukso at mamuhay tayo ayon sa Espiritu ng Panginoon. Amen po, mga kapatid. So, to walk victoriously as a Christian, one, kailangan natin ng pananampalataya sa Diyos. Number two, kailangan meron tayong pamumuhay na ayon sa salita o na ayon sa Espiritu ng Diyos. Amen po. Number 3, to walk victoriously as a Christian, para mamuhay o para lumakad tayo na matagumpay sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Ituon natin, focus, ituon natin ang ating mata sa Panginoon. Focus your eyes. Ituon natin, mga kapatid. Amen? Sa Diyos tayo tumingin. Ang sabi po ng Hebrews chapter 12 verse number 2. Hebrews chapter 12 verse number 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, sabi ng Biblia, despising the shame, and it sit down at the right hand of the throne of God. So to walk victoriously, we need to focus our eyes on Jesus. Mga kapatid, para tayo ay lumakad na matagumpay sa ating pananampalataya sa buhay Kristiyano po natin, we need to focus.
Amen? Pag sinabing focus, doon ka lang. Sa Diyos ka lang, mga kapatid. We need to focus our eyes on Jesus. Doon lang tayo sa Diyos. Tumingin lang tayo sa Panginoon. Alam mo mga pagsubok ang dumating sa buhay natin. Marami tayong discouragement, marami tayong struggle, maraming nagpapabagsak sa atin. Maraming tukso ang pwedeng magpabagsak sa atin bilang isang mananampalataya. Kaya kailangan po natin mga kapatid, ituon natin yung ating paningin sa Diyos. Ituon natin yung ating pong mata sa Panginoon. Doon lang tayo tumingin sa Panginoon upang makalakad tayo ng matagumpay. Amen? Makalakad tayo ng matagumpay sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kailangan ituon natin ang ating mata kay Jesus. Amen? Wala tayong ibang pagtutuunan ng ating paningin. Hindi natin titingnan kung sino-sino, mga kapatid. Hindi natin titingnan kung yung kapwa natin mananampalataya. Amen? Dahil pwede tayong matisod. Doon lang tayo sa Diyos titingin. Amen? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, for the joy, mga kapatid. Doon lang po tayo sa Diyos. Titingin lang po tayo, mga kapatid. Wala po tayong ibang titingnan kundi ang Diyos sa buhay po natin bilang isang Kristiyano. Amen po mga kapatid. To walk victoriously, we need to focus on our eyes on Jesus. Kailangan natin ituon ang ating mga mata kay Jesus. Dahil siya ang ating halimbawa. Si Jesus ang ating halimbawa at lakas mga kapatid. Jesus is our example and strength ng buhay po natin. Siya yung example kung paano namumuhay si Jesus, paano napagtagumpayan ni Jesus yung sanglibutan, mga kapatid. Ganun din po sa buhay po natin, mga kapatid. We need to focus our eyes on Jesus. Ang sabi po ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Mga kapatid, sa pamamagitan ng lakas na ibinibigay ng Diyos, ay kaya natin ang lahat ng bagay. Yan po mga kapatid. Every challenge you face, every challenge mga kapatid, nahaharapin po natin. Lagi natin tandaan that Jesus is your strength. Amen po. Every challenge na mga bagay na haharapin natin sa buhay natin bilang sa mga mananampalataya. Amen po mga kapatid. Dapat lagi natin tandaan that Jesus is your strength. Amen? And we need to spend time daily to meditate on His Word. Mga kapatid, para mapagtagumpayan natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Una, kailangan natin para magtagumpay tayo sa buhay natin bilang isang Kristiyano, to walk victoriously as a Christian, mga kapatid. Una, kailangan natin ng faith, pananampalataya sa Diyos. Yun ang pundasyon ng ating pong buhay Kristiyano. Ang magkaroon ng faith sa Diyos, ang magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon Jesucristo. Pangalawa, ang magkaroon ng pamumuhay according doon sa Espiritu ng Diyos. Ayon sa Espiritu ng Panginoon na mayroon po tayo. Huwag tayong magpasakop sa tukso. Kailangan mapagtagumpayan natin, mga kapatid, ang pita ng laman. Mga kapatid, maraming mga bagay ang magpapalayo sa atin sa gawain ng Diyos. Maraming mga bagay ang tutukso sa atin para tayo ay manghina sa gawain ng Diyos. But we need to pray daily, mga kapatid. Kailangan natin manalangin sa Diyos araw-araw. Ask God. Humingi tayo sa Diyos ng kapangyarihan. Humingi tayo sa Diyos ng kalakasan para
makalakad tayo na matagumpay sa buhay Kristiyano po natin. At pangatlo, to walk victoriously as a Christian. Number 1, faith, pananampalataya. Pangalawa, pamumuhay ayon sa Espiritu ng Diyos. At pangatlo, focus on your eyes. Okay, mga kapatid, focus. Looking unto Jesus. Focus your eyes on the Lord Jesus Christ. Tumingin ka sa Diyos. Amen. Lahat ng pagsubok mapapagtagumpayan ko na kung titingin lamang tayo sa Diyos at wala tayong ibang titingnan. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and sit down at the right hand of the throne. To walk victoriously, we need to focus our eyes on Jesus. Amen. Sabi ng Biblia, Philippians 4:13, I can do all things through Christ with His strength. Amen. Lahat ng mga bagay, kaya natin. Lahat ng mga bagay, kaya natin ipagtagumpayan sa pamagitan ng lakas na binibigay ng Diyos. Every challenge ng buhay po natin, every challenge na harapin po natin, sa lahat ng mga pagsubok na harapin po natin sa ating buhay, pananampalataya sa buhay po natin bilang isang Kristiyano. Always remember po mga kapatid, lagi po natin tandaan that Jesus is our strength. That Jesus is your strength. Ang Diyos ang iyong kalakasan. Ang Diyos ang ating kalakasan. We need to spend time daily in prayer, mga kapatid. We need to spend time daily and pray to God and to meditate on His Word. Kailangan po natin magbigay ng oras na manalangin sa Panginoon para tayo ay magtagumpay sa buhay bilang isang mananampalataya. Kailangan po natin magbigay ng oras para basahin, pag-aralan, i-meditate sapagkat mga kapatid, sa pamagitan ng panalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, yan po ay magbibigay din sa atin ng kalakasan para magtagumpay, para lumakad ng matagumpay sa buhay Kristiyano. To walk victoriously as a Christian, we need faith. Kailangan ng pananampalataya. Kailangan ng pamumuhay ayon sa Espiritu ng Diyos. Kailangan nakatuon lang ang ating mga mata sa Diyos. Wala nang iba. Huwag kang titingin sa kaibigan, sa kapwa mo mananampalataya, kundi sa Diyos ka tumingin. Dahil kapag sa Diyos ka tumingin, asahan mo na ikaw ay hindi panghihinain ng Panginoon sa Kristo. Sana po ay naging pagpapala sa inyong lahat ang ating pinag-aralan sa umaga. To walk victoriously as a Christian. Tayo po ay manalangin natin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa umaga nito. Salamat po sa mga salita na namin po na pag-aralan. Salamat po sa encouragement and reminders po sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ulit, maraming salamat at magandang umaga.
Simba.